Ito na po mga taong bayan. Ikakalat po natin itong pagsisigaw, kampanya na labanan natin ang korupsyon. Galing kay Attorney Vic Rodriguez. Ito babasahin ko. Ang pahayag ni Bongbong Marcos na overwhelm ang flood control system kaya nalubog na naman tayo sa baha at maraming buhay ang nasawi ay isang simpleng hugas kamay na hindi maaring isisi sa climate change habang hinahayaan lang ang patuloy na pagkamkam sa 500 billion pisong flood control funds. Ayan. Sa ngalan ng transparency at accountability, number 1, ilabas ang listahan ng flood control project at ilahad kung saang lugar inilagay ang mga ito. Isapubliko ang halaga na inilaan sa bawat proyekto at kung sino ang opisyal na nagpanukala nito. Number 3, ipakita kung kanino o sino ang mga kontratistang nagpatupad at naturang proyekto. We have the right to know. Tugisin natin ang tiwali at labanan ang korupsyon. Yan po ang panawagan ni Attorney Vic Rodriguez sa ating mga kababayan na kailangan na po nating mag-ingay. Mag-ingay po tayo at sisigaw tayo ng transparency dahil sobra-sobra na po ang pagwaldas, paglustay ng pera natin. Pira ng bayan. Ang kanilang sinasabi, ginagamit sa ayuda para sa pagpasikat nila. Ang pira natin nasa ayuda ang bilyon-bilyon. Pero ang lahat ng mga problema sa bansa natin tulad nitong baha ngayon, nasabi pa ni Marcos Jr. may flood control pero nasaan napunta ang pera? Walang transparency at accountability. Kailangan po natin mga Pilipino, mga taong bayan na sumigaw. Kailangan mag-ingay tayong lahat na labanan natin ang mga korap, mga kawatan sa Kongreso na kailangan ilabas nila ang listahan ng flood control project. Dahil malaking halaga po ang bawat araw na nakalaan sa flood control project. 1.4 billion bawat araw po ang budget na nakalaan sa flood control. Pero ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Saan napunta ang pera na yan? Imagine, 500 billion pesos sa isang taon yata yan . Kasi trilyon ang 1.4 billion ang bawat araw. Tandaan nyo yan. Saan napunta yung pera na yan? Whereas tayo, mga ordinaryong Pilipino, sobrang naghihirap ang gobyerno hindi man lang makabigay ng mga benepisyo. Yun ang ginagawa nila ngayon. Ayuda. Pinipili lang nila ang binibigyan nila. Hindi naman lahat ng mga Pilipino nakatanggap ng ayuda. Sabi nila ang binibigyan yung sobrang hirap. Bakit? Yung mga middle income, hindi ba naghihirap ngayon? Bakit yung mga mahihirap lang ang pipiliin? Maraming gumagapang sa hirap ngayon sa panahon ng Marcos Jr. Dahil left and right po ang paglustay nila ng budget. Paglustay ng pera ng bayan. Yan ang tandaan natin. Kaya magkaisa po tayo. Tugisin natin ang mga kawatan ng mga politiko. Labanan ang korupsyon dahil sobra-sobra na po. Kahit na yung mga AFP, mga retired general ngayon, galit na po sila. Alam po nila kung ano ang nangyayari. Nananawagan na po sila na ipaparesign na itong si Tambaloslos Romualdez. Mag-resign na daw si Tambaloslos Romualdez. Nananawagan na ang mga retired generals na mga AFP. Kapal ng mukha ng Tambaloslos na yan. Sana nga magkagulo. Hilain ulit yung bangag na yan hasta yung Tambaloslos na yan.
Kasi mga kapal ng mukhang mga kawatan, walang hiya. Grabe, nilulustay lang ang pera natin. Mga excuse nila, ayuda, ayuda. Ayuda ng bansa na tayo ngayon eh. Ayuda administration itong bangag na Marcos na to eh. Walang hiya, ang kapal ng mukha. May mga kawatan.